Ayan na, we are back! Australian GP, balik na naman tayo sa F1. Buhay na naman ang F1. Oy, teka lang ha, bago tayo bumalik. Parang Dax, bago na naman yan ha. Hoodie? Hoodie naman ngayon? Race day eh. Race day. Malamig yung aircon. Yeah! Race day! Wow, Ay. welcome back. 2026 season, we have officially started. Yes! Yes, lights out and away we go na tayo. Simula na naman ang bakbakan sa 2026 with the new regulations. Yes! Bardagulan na naman! Hindi lang ng mga kotse, ng mga driver, pati ng mga fans! Eto na! Kantsawan. Magpapatayan na naman tayo online! Kailangan magkantsawan tayo pero keep it healthy. Yes. Make it fun lang tayo. So walang mga below the belt na mga tirada, di ba? Walang pikunan. Ang sarap na naman pala ng may karera, no? Oo, Sarap di ng ba? pakiramdam, oo. Exciting na naman. Simula ngayong March hanggang December yata, di ba? December, yes! December. Okay, so simulan natin sa Australia. Ang una ko napansin, ang dami overtake, parang Dax. Totoo. Grabe, ano? May napanood ka namang karera na ganun kadaming overtake? Dun sa mga tracks na maganda talaga yung mga overtaking opportunities, maraming mga overtaking. Pero sa tracks like Australia, kasi semi-street circuit siya eh. Yes. We won't really expect a lot of overtaking sa mga ganung mga circuits. Pero dito sa Australia, binigyan tayong napakaraming mga overtake actions ng mga drivers natin. And I think nag-work yung bagong 2026 regulation na ginawa nga nila. Agree ako dyan, pre. Kung yun ang goal ng F1, kaya nila ginawa itong mga bagong rules and bagong regulations, ay para mas mapadami yung aksyon. Tingin ko, nag-succeed sila doon watching Australia. Ang Yes, daming correct. overtakes eh. Ang nakita ko sa stats, ang Australian GP nung 2025 had 45 overtakes sa whole race. This year, kahapon sa Australia, 120 overtakes. Wow! More than twice as many overtakes. So ma-action talaga. Yes! Action ba hanap nyo? Ayan. Binigay ng F1 sa atin. Action! Kaya nga, kahit na mas mabagal yung qualifying times ngayong taon, si Russell, he was able to have a lap time of 1 minute and 18 seconds. Mas mabagal siya since 2022 nung nagsimula yung ground effect. Oo, kasi yung mga lap times noon nagsimula sa 1 minute and then 17 seconds hanggang sa pabawas yung bawat taon. Pero ngayong taon, bumalik ulit sa 1 minute and 18 seconds. Pero wala akong pakialam doon. Wala akong pakialam kung maraming reklamo yung mga drivers na nahihirapin sila mag-drive. Ang importante sa atin, mga fans, is makakita ng maraming mga actions. Yes. Agree ako dyan. Tsaka, napansin mo, parang kunyari, sila Russell, walang reklamo sa bagong Totoo. kotse. I like this car! Sabi niya. So, pag nananalo ka, medyo okay sa'yo yung bagong kotse. Pero pag hindi ka Yes. nananalo, it's so difficult to drive. This is not as fun as the previous cars. Yes. Pero talo ka lang, ayaw mo na sa kotse. Oo, tsaka syempre 'di ba, million yung sinasahod ng mga 'yan. Let them adjust, let them adapt to the new regulation, Yes. magkaroon ng driving skills na well suited sa ganung mga kotse na talagang maraming gagawing mga techniques for energy deployment and power management. Agree, pre. Tama yung sinabi mo. Ang lalaki ng binabayad sa inyo, mga professional kayo. So kung ano yung bagong challenge, i-overcome nyo, galingan nyo, di ba? Yes. Put on a good show despite the difficulties na bago na nararanasan nyo. Recap tayo sa Australian GP. Okay. Anong nangyari kay Piastri? Grabe, no? Ang saklap naman nun, pre. Hometown mo, inaabangan ka ng buong Australia, yung buong pamilya mo nandun, lolo't lola mo, lahat, mga kamag-anak mo. Tapos, ano, sa formation lap pa lang? Hindi nga formation eh. Yung lalabas pa lang sila from the garage, papunta dun sa starting positions nila. Before mag-formation pa. So, syempre kasi, cold tires.
medyo madulas pa yon. Tapos biglang nagkaroon ng sudden surge ng torque. So hindi niya na-control yung pag-turn niya doon. Tapos yun, tuloy-tuloy siya doon sa wall. Wow. Kaya nga, ito yung sinasabi ng mga commentators na Australian GP curse. Curse sa mga Australiano. Wawa naman ano. Tinalo pa ni Piastri si Hadjar last year. At least si Hadjar sa formation lap na dulas. Correct. Eto, hindi pa pala formation lap. Salpok na. Salpukis. Di ba nga last year, nadulas siya, di ba? Doon, na-stuck siya doon sa may grass. Sa damo, yes. Sa damo, di ba? Tapos si Duhan, Australiano din, nag-crash. From my recollection, si Ricardo, nag-podium yan dati, second place. Pero na-disqualify after. Grabe ka malas. May something pala sa Australia. Sa mga Australiano, kakakain nyo ng kangaroo. Sunod, ano yung pinaka nakitaan mo ng surprise sa Grand Prix na to? Yung pre, di ba, sa Bahrain, si Hamilton, di ba, biglang bumulusok nung start. Yes. At kala natin, taasa naman Ferrari yan. Pero kahapon, pre! Woo! Oh my God, di ba? Papa Charles! Woo! What a start! Bulus! Rocket ship? Grabe, Ang no? galing, ang galing. Ito yung result ng ginawa ng mga engineers ng Ferrari sa Maranello na niliitan nila yung turbo para hindi magkaroon ng turbo lag during the race start sequence, di ba? So kahit konting tapak lang sa accelerator, yung pagre-rev, mas matitimpla nila kung hanggang saan. They don't have to really put on a very high rev para magkaroon ng magandang race start. Maganda yung naging result ng ginawang tweak na yon ng mga engineers for their power unit. And then of course, syempre, dun sa aerodynamic department nila, maganda rin yung ginawa nila. And then, di ba yung innovation na nag-flip yung rear wing? Di ba? Isa yon. Oh. Nag-overnighter yung mga engineers both sa aerodynamics and then sa engines. Pero, yung mga nasa pit wall, Ganun na naman. Mga pamana ni Adami. hindi sumama kay Adami. tulog na naman sa pansitan. Habang busy yung mga aerodynamics engineer, yung mga power unit engineers, yung mga nasa pit wall, namamasyal lang sa Italy. Kumakain ng pasta. Nagpipingpong sa grahe. Pipingpong, nagpipickleball. Kasi may dalawang virtual safety cars na nangyari. And both of those opportunities, hindi nakapag-pit yung Ferrari. Question pre lamang sila nun, di ba? Lamang sila. 1-2 sila ni Hamilton. Correct. Yes. That was the best opportunity for them to pit. Ito yung sinasabi ni Hamilton, kahit isa lang sa amin ipit nyo. Cheap na pit stop na sana yon for them. Correct. No? Pero grabe yung race start talaga. Kasi kahit si Hamilton, di ba, P7 siya sa start. Yes. Bago mag first corner, I think nakalapit na siya sa P4 agad eh. Yes. Di ba? Wheel to wheel agad sila ni Lando. So talagang may something sa launch capacity ng Ferrari. Kanya-kanyang advantage di ba? Sa Mercedes and Red Bull, meron silang 18:1 compression ratio advantage. And then of course, yung mga Ferrari engines, meron naman silang smaller turbo. Sa mga nangyayari sa Ferrari ngayon, mag-e-expect ba tayo ng hidwaan ng dalawang driver dito? Para sa akin, kung maghidwaan yung dalawang driver dahil pareho silang malakas, ang una nating tignan na positive dyan, nananalo na sila. Kung magkakaroon ng hidwaan si Hamilton at saka si Charles, ibig sabihin nun, competitive ang Ferrari. Kung sa McLaren meron tayong papaya rules, siguro sa Ferrari meron tayong Scarlet rules. Yes! Ang ganda rin pakinggan. Scarlet rules. Ano kaya magiging Scarlet rules naman yun? Pero yun nga, ibig sabihin, competitive ang Ferrari, di ba? Ferrari 1-2, tagal na nun.